Sa isang sikat na grocery store ako nagtratrabaho. Kung bibilangin ng taon, mga 14 years na rin ako bilang empleyado. Pero di ko na lang babanggitin kung anong company. Basta kapag bumili kayo dito, sigurado ako always panalo. Hindi ko na lang din sasabihin kung ano talaga ang tawag sa trabaho ko. Sa madaling sabi na lang, kami yung nanghuhuli ng mga shoplifter. Ako nga pala si Bricks, hindi ko tunay na pangalan. Isa akong babae pero hindi diretso. Basta yun na yun. Alam ko din naman na magigets nyo rin ako. Ang kwento pala na to ay nangyari taong 2014 pa. Napag-isipan ko lang na i-share dahil kakaiba ito sa mga naging experience ko. Laking Maynila kasi ako, kaya kapag usapang aswang na ay hindi ako naniniwala. Kwentong probinsya lang kasi yon, sabi ko pa nung una. Kaso, ang paniniwala ko na yon ay biglang nagbago. Hindi ko akalain kasi na makakakita ako ng nilalang na yon. Tapos yung matindi pa ay sa trabaho ko pa nangyari. Di ako makapaniwala na nakakita ako ng aswang sa loob ng grocery store. Araw ng Biyernes nung mangyari. Habang paikot-ikot ako sa loob ng grocery store ay may napansin ako na kakaiba. Isang babae ang umagaw sa atensyon ko. Siguro kung hindi ako nagkakamali ay nasa 45 to 48 years old pa lang ito. Hindi pa kasi ganong katanda ang mukha ng babae. Nakasuot siya ng makapal na jacket at lagpas tuhod na palda. Sa katunayan nga ay para siyang shoplifter dahil sa kanyang suot. Subalit sa panahon na yon ay hindi shoplifter ang naramdaman ko sa kanya. Hindi ko lang masabi ng diretso pero malakas ang kutob ko na mayroong kakaiba sa babae na yon. Dahil doon ay minanmanan ko siya. Simple ako na sumusunod sa kanya para di niya ako mahalata. Unang pinuntahan nito ay kung saan nakadisplay ang mga karne. Pabalik-balik siya ng lakad mula sa karne ng manok, baboy at baka. Tapos napansin ko rin na dumiretso siya kung saan naman nakadisplay ang buhay ng mga tilapia. Napapaisip tuloy ako kung ano ba talaga ang sadya ng kakaibang babae na yon. Hanggang sa hindi ko namalayan, alas 9 na pala ng gabi. Oras na para magsarado ang grocery store. Kaya yung pagsunod ko sa kakaibang babae na yon ay nahinto muna. May ginagawa kasi ako tuwing magsasarado na kami ng grocery store. Nung matapos na ako sa ginagawa ko ay pumasok ulit sa aking isip yung kakaibang babae. Kaya dali-dali ako na bumalik sa loob ng grocery store. Halos takbo lakad na ang ginawa ko. Hindi kasi talaga ako mapakali sa kakaibang babae na yon. Subalit, bago pa man ako makabalik sa loob, ay may napansin ako na nagkakagulo. Isang matandang babae ang nagpapanik habang kausap nito ang customer in charge namin. Mabilis naman akong nagtungo papunta sa kanila para alamin kung ano ang nangyari. Sabi sa akin ay nawawala raw yung apo ng matanda. Lalaki raw yung apo niya at nasa 5 taong gulang pa lang ito. Baka daw sumama sa ibang tao dahil wala daw yon sa tamang pag-iisip. Special child raw yung bata. Matapos kong marinig yon
ay bigla naman sumagi sa isip ko yung kakaibang babae. Sabi ko noon sa sarili ay huwag naman sana. Naisip ko kasi na baka yung kakaibang babae ang kumuha sa nawawalang bata. Kaya dali-dali kong rinadyohan yung partner ko na nakatoka sa may CCTV. Sinabihan ko ito na pupuntahan ko siya sa CCTV room. Kailangan namin reviewin yung camera. Yun lang kasi ang paraan para mahanap namin yung nawawalang bata. Maya't maya pa ay bigla kaming nagulat dahil sa napanood namin sa CCTV. Tama nga ang hinala ko na yung kakaibang babae ang kumuha. Kinarga nito yung bata na dinala papunta ng basement. Yung lola naman ay walang kamalay-malay. Busy kasi ito sa kanyang pamimili. Dahil may sakit yung bata sa pag-iisip, ay parang normal lang ito na kinakarga ng kakaibang babae. Hindi kapansin-pansin na nasa peligro na pala yung kawawang bata. Nung makarating yung kakaibang babae sa basement, ay dumiretso ito bandang dulo. Medyo tago na kasi sa part na yon at hindi napansinin ng mga tao. Kaya doon na naglakas ng loob ang kakaibang babae na ipakita ang totoo niyang anyo. Di nagtagal ay nahagip ng kamera yung paglalaway ng babae. Animoy, isa itong mabangis na hayop na gustong lapain yung kawawang bata. Unti-unti na rin namula ang kanyang dalawang mata. Yung inosenteng bata naman ay nakatayo lang at walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Matapos namin masaksihan ang pangyayari na yon, ay nagkatinginan kami ng partner ko. Wala kaming imik pareho, pero nababasa ko kung ano ang nasa isip niya. Hindi niya lang masabi sa akin, siguro dahil hindi rin siya makapaniwala. Ayoko lang din naman sabihin sa kanya na pareho lang ang aming iniisip. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nagulat kami at medyo nagtaka. Dahan-dahan kasi na umatras yung pinaghihinalaan naming aswang. Nakakapagtaka lang kung bakit ganon ang kanyang naging reaksyon. Pero nung binagalan namin yung camera ay dun namin napag-alaman. May dinukot pala ang batang lalaki sa kanyang bulsa. Isang manggang hilaw at may kasamang asin ang kinuha ng bata sa kanyang bulsa. Kaya pala napaatras yung aswang at di kalaunan ay mabilis itong lumabas sa grocery store. Salamat sa manggang hilaw at asin dahil naligtas yung bata. Matapos ang pangyayari na yon ay mahinahon na umuwi ang maglola. Hindi na lang namin sinabi sa lola niya kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Mabuti na lang din at regular customer namin ito kaya hindi na masyadong nagtanong. Ngunit bago tuluyang umalis ang maglola ay tinanong namin kung saan galing yung manggang hilaw. Medyo napaisip lang kasi kami kung saan galing yon. Tsaka nang dahil doon, hindi napahamak yung bata. Sabi sa amin ni Lola ay paborito daw talaga ng kanyang apo yon. Sa katunayan nga raw, kapag nagwawala ang kanyang apo, ay manggang hilaw lang ang nagpapakalma dito. Kaya sa tuwing lumalabas daw sila ng bahay, ay palaging may baon na mangga para maiwasan na magwala ang kanyang apo. Dahil sa sakit kasi nito, kaya nagkakaganon yung bata. Matapos magpaliwanag ni Lola, ay tuluyan na itong umalis ng grocery store
Yung batang lalaki naman ay kalmado lang na para bang walang nangyari. Mahigit isang dekada na ang pangyayari na yon, pero di ko pa rin makalimutan. Kung sa bagay, first time ko kasi makakita ng ganong eksena. Sa ngayon ay narito pa rin ako sa sikat na grocery store nagtatrabaho. Nag-aabang-abang lang at nagbabaka sakali na mahagip ulit ng kamera ang babaeng aswang.